Gusto mo ba na magtagal kayo ng partner mo? Gusto mo ba ng pang forever? Gusto mo ba na mas madali kang maintindihan at mas lalo kang mamahalin? Well, kung gusto mo yan na mangyari, kailangan na taglay mo itong ability. Yes, itong ability na i-share ko sa inyo sa video na ito. Sa isang relationship, ang palaging sumisira dito, ang palaging dahilan kung bakit naghihiwalay or hindi nagtatagal ang relationship dahil sa mga misunderstanding. Dahil sa palaging pag-aaway. Kahit na sabihin nyo na masaya kayo, nag-e-enjoy kayo kasi namamasyal kayo ganun, or masaya ka sa feeling niya, wala ka nang masabi, kahit sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya, tanggap ka. Sobrang saya mo or sobrang saya ng relationship nyo. Pero mapapansin mo na merong isang portion, at ito'y very common sa lahat ng relationship, na kung saan, kahit sobrang saya na sana ng araw na yon, pero dahil sa portion na ito, dahil sa dahilan na ito, ay nasisira. Dahilan ng nag-aaway kayo, nagpapalitan ng masakit na salita, nauungkat yung mga issues nyo, and nakakasira po ito. And alam nyo, palaging pag-aaway, merong yung binubuo kasi dito sa puso, na kung saan, kapag palagian na, nagiging toxic na, nadadry na yung love mo sa kanya at love niya sa'yo. Nawawalan na ng gana na makipag-meet sa'yo, na makipag-usap sa'yo dahil sa palagiang pag-aaway. At yun ang bigyan natin ng solusyon in order para magtagal kayo at hindi lang magtagal. Kasi marami namang ang nagtatagal pero hindi nagiging masaya sa relationship. Ang point ko dito, yung nagtatagal nga kayo pero masaya naman. Healthy relationship naman. Okay? Andun pa din yung para kayong nanliligawan, you know, yung feeling na yon. So, ano ba itong ability na ito? O sige, sabihin ko na. Ito ay ang ability to communicate. One more time. Ability to communicate. Alam mo, ito yung isa na karamihan ay kaakibat ng mga kababaihan. Kaakibat ng mga babaeng toyoin. Hindi nila alam ang kanilang gusto. At kung meron man silang gusto, hindi nila alam kung paano ito i-communicate sa partner nila. Paano ito sabihin sa partner nila. Tatahimik na lang, na ipipretend na parang okay, or ipapakita sa partner or sa isang lalaki na parang nagtatampo ko, no? But the thing is, hindi mo lang alam kung paano i-communicate yung nararamdaman mo na yun or yung emotion na yun. Or yung gusto mo na yun, yung wants or needs mo na yun. Hindi mo lang alam kung paano i-communicate, paano sabihin sa kanya. Ang resulta nito, sa partner mo naman, sa part naming mga lalaki, lagi mong tatandaan, hindi naman kami propeta, no? Hindi naman kami manghuhula, no? Para alam namin ang nasa isip mo, alam namin lahat ng gusto mo. May mga portion man, may mga iba man na alam yung gusto mo, pero please, hindi naman from time to time, may mood din kami. Ano po? Kaya ang nangyayari dito, dahil sa hindi namin maintindihan yung ugali mo or yung pinapakita mo sa amin or yung pagiging tuyoin mo, abay, ma-activate din yung galit namin. Ma-activate din yung sometimes yung iba yung pride. May activate yung inis. Kaya imbis na suyuin ka, magagalit yan or hindi man magagalit, tatahimik din yan. Ngayon, kapag ang lalaki din naman kasi tumatahimik, tapos medyo andun yung nababaliw ka, naiinis ka, na hindi maintindihan yung ugali mo, mas lalo ka mainis, lalo kung tumahimik yung lalaki na yun, mas lalo na kung nilayuan ka. So, ang mangyari dito, war, aawayan mo siya. Kaya nga sabi ko, kahit sobrang saya na, masaya na sana ang araw nyo. Okay na sana. Pero, ang kulang lang sa'yo, kapag may gusto ka, hindi mo alam kung paano ito sabihin. Nag-e-expect ka na palagi namin alam kung anong gusto o kailangan mo, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano ang meron ka or whatever. Because of you don't know how to communicate your needs and wants or your emotion or yung feelings mo. And it will create negative na atmosphere sa relationship nyo. Alam nyo, sa totoo lang, alam ko masakit ito, pero I need to tell you, characteristic na isang childish yan. Hindi pa matured mag-isip or hindi pa matured sa buhay. Ang taong tuyoin. Ang taong hindi alam kung ano yung gusto, paano sabihin or paano, you know, dapat kung nasa edad ka na, dapat matured ka na din. Okay, so alam ko yung issue ng iba na
Hindi nila alam kung paano sabihin kasi yung partner nila hindi naman siya approachable or case to case yan. Depende naman yan. Ang point ko lang dito is yung nagtatry ka na makipag-communicate ng tama. Magtatry ka or sinusubukan mo na mag-open sa kanya, na sabihin sa kanya yung gusto mo in a way na alam mo na maintindihan niya. In a way na sa mas mabuting paraan naman. Kausapin mo siya ng maayos. I doubt naman siguro, no? Hindi naman siguro magiging kayo kung hindi mo siya kilala. Kung hindi mo siya alam kung paano mag-approach sa kanya, no? Bakit pa kayo nagka-relasyon kung hindi mo yan alam? Sex lang ba? Ito ang mahirap sa generation na ito. Lalo-lalo na mga kabataan. Pumapasok sa relationship na hindi naman handa. Hindi naman kilala yung partner. I'm telling you, if you know how to communicate your wants and needs, mas magiging better yung relationship nyo. Like for example, sa mga couples, sometimes hindi ka nakokontento sa performance ng partner mo. Eh ang ginagawa mo, wala. Lagi kang wala na sa mood. Ayaw mo na siyang pagbigyan. Why? Kasi hindi ka nakokontento. Ngayon, paano niya malalaman yun kung hindi mo yun sabihin sa kanya, hindi mo i-open sa kanya? Sige nga, paano masosolusyonan yun kung hindi ka mag-open sa kanya? Kung hindi niya yun malaman? Sige nga. Or, like for example, meron kang gusto sa kanya. Meron kang gusto na or bagay na pangarap mo na ibigay niya din sa'yo. Regalo sa'yo, lalo-lalo na dito sa darating na Pasko. Pasko na pala. No, hindi ko pa alam ang kalendar ko. Ngayon, paano niya malalaman kung hindi mo sabihin sa kanya? Hindi lahat ng lalaki ay very observant. Alam mo? Hindi lahat ng lalaki ay alam yung lahat ng gusto mo. So, paano niya malalaman? Ngayon, na hindi niya maibibigay yun sa'yo kasi hindi niya alam, magagalit ka. Wala ka sa mood. Hindi mo siya pagbibigyan. Hindi ka niya maintindihan. Nagagalit ka nang hindi niya alam. Napaka-childish. Napaka-batang isip. Please. It destroys your relationship unti-unti. Hindi man biglaan. Pero yun yung mga bagay na nagdadahilan kaya nasisira ang relationship. Hanggang sa mapagod na, hanggang sa magsawa na at makahanap ng mas better sa'yo, mas magaling sa'yo, mas matured sa'yo. At kung binitawan ka, don't tell me na hindi mo alam kung anong dahilan. Kasi ito ang isang factor kung bakit tayo niiwan. Kung bakit kayo niiwan ng isang lalaki. Ang isang lalaki, straightforward kasi yan. Karamihan straightforward mag-isip. Kung may gusto, sabihin. Kung wala, okay. Hindi masyadong madrama or hindi masyadong, nahilig na lalo-lalo na mga na-addict na sa mga Korean na, lalo-lalo na mga na-addict sa mga novels, mga pinapanood nyo or binabasa nyo. Wattpad, ano ba mga yun? Nakala nyo, talagang applicable sa real life. Hindi po. Hindi po lahat. So, be practical po mga kaibigan. Kung meron kayong gusto, kailangan na sabihin nyo or malalaman niya. In a good way naman. Okay? So, that's it. Ang may advice ko muna for this time. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Don't forget to share this video. Bye-bye.